Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa ating panibagong episode at alam ko po marami po tayong matututunan ngayon patungkol po sa flu, no, or tinatawag natin influenza. Yan po ang kadalasan at kadalasan nararamdaman ng mga kapatiran ngayon at alam ko po ay magbibigay tulong ito sa inyo para at least magkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman at wag po kayong gaanong magpanik, no, kasi almost the same po talaga yung flu na yan at ang COVID-19. Kaya nandito po ang impormasyong pangkalusugan para magbigay kaalaman po sa inyo patungkol dyan sa flu or influenza po na yan. I-discuss ko po yan mamaya at para magkaroon po tayo ng idea at para magbigay karagdagang kaalaman po para po sa inyo. Alright, so let's all be excited at patuloy nyo pong i-share itong link po na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo para at least meron din po silang idea patungkol dyan sa flu po na yan. Muli ako po si Brother Conrad at nandito ang aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at muli ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo. Amen. At masaya ang Lola kasi walang nararamdaman. Amen. Ako, masaya ako pag wala akong nararamdaman. At gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan, ang mga area leaders, group leaders, at siyempre mga group chat natin dyan. Hello kayo dyan at bilin na bilin sa akin ng Lucy Bilo. Shout out. Ano ba yung mga shout out na yan? Hindi ko alam yan. Shout out daw yung Juicy Tapa. Yun ba yun? Ganun ba yun? Yun. Juicy Tapa. Oo, saka yung Pauline Gumabay. Yun, ang kusinera. Kusinera. Ewan ko ba, wala naman mga binibigay yung mga nagpapa-shout out na yan. Oo nga. Oo. Anyway, kahit walang ibigay, Tama. binabati kayo kasi nandiyan kayong faithful o masugid na mga taga-panood ng ating impormasyong pangkalusugan. At gusto ko lang batiin ng nanay ko. Natawa naman ako dun. Nasa langit na ang nanay ko pero... Mamaya biglang bumati yan. biglang mag-comment yan dito sa atin. Tayo dyan. Nay, happy birthday. At alam ko, masaya. Kaya, tawag dito? Baka i-blow niya yung candle mamaya, mama. Oo. Gusto ko lang, masaya lang ako dahil umaabot. Iba pa rin yung nababati mo kahit wala na di ba? Mas maano yun. Si Christian mo, baka gusto mong batiin. Si Christian, si Boyet, hello ka dyan. At siyempre yung uniko iho ko, hindi ko yan makakalimutan. Tawag ng tawag, ewan ko, namimiss daw ako. Namimiss din kita, anak. Nagmimisan tayo. Umuwi ka na kasi. Oo, umuwi ka na. At siyempre, ang aking mga apo, sina Pingping, sina Pongpong, at talagang nagpapasalamat sila. Si Cherry din magaling na, kaya salamat sa Panginoon dahil maayos na naman ang mga kanilang mga pakiramdam. Oo. At siyempre, binabati ko rin ang aking mga kakosa. Nawa kayo rin ay malalakas, magaganda, at patuloy na nanonood ng mga programa ng ating simbahan. At salamat sa Panginoon dahil naririnig ko na kayo ay nag-e-enjoy. At hindi nga lang kayo makapindot. Hindi na daw sila makapag-comment. Kaya anyway, ang importante nakakapanood kayo. Dahil gusto namin maging blessing kami sa inyo lahat. At kayo din ay maging blessing sa amin. Yun lang po at maraming salamat. Good morning. Hello po, isang maganda, masaya at masiglang umaga po sa inyo lahat dyan, sa aming po mga
kapatiran po na nanonood na po ngayon. Ngayon po ay Thursday, napakabilis ng araw. July 1st na, Sir Conrad. Opo, amen. Oo, July na. So, tayo po ay ngayon ang pag-uusapan natin about flu. So, alam ko madami tayong mga kapatiran dyan na makaka-relate dito sa ating topic. So, maliliwanagan muli tayo dito sa ating pag-uusapan sa flu na ito at versus COVID, no, Sir Opo, Conrad. pwede So, po. makukompare natin Yeah. itong dalawang to. Kung ano ba ang difference ng flu at saka yung COVID-19 na virus. So, dyan lamang ho kayo, mantabay kayo, makinig ho kayong maigi para pagka dumating ito sa ating sakit na ito, alam ho natin, ma-identify natin kung ano ba yung flu at saka ano ba yung COVID-19 virus na yan para hindi ho tayo nininervyos. Yan. So, maganda ho yan ang ating pag-uusapan. So, dyan lamang ho kayo, magtanong ho kayo, pwede ho kayo magtanong at sasagutin ho namin yan. After po, mag-discuss ni Sir Conrad ng topic na yan, na flu. At meron ba, birthday ngayon ni Yana, ma'am eh. Si Yana, anak Ba- ni, Wow! Yan. Happy birthday! Nangungunang July baby Wow. sa mga celebrants. Matindi. Ng mga full-time. Yan, July 1 si Yana. Kaya na may sakit si Yana. So, happy birthday kay Yana at magpagaling ka. Hindi, si bigyan Yana. lang ng Jollibee yan. Uy, matindi pala yun, Jollibee nga lang naman. Gagaling na yan. Mukhang yun talagang kagalingan nun eh. Ayun, so maraming salamat po at enjoy ho tayong lahat. Ayan, maraming salamat po at tunay nga na talagang maganda yung tatalakayin natin ngayon kasi nga talagang makaka-relate yung mga kapatiran po natin kasi usong-uso talaga tong sakit na ito. Oo, babalita Oo. natin kaliwat kanan. Sipon, Oo, kaya yung iba kasi talaga nadadala na lang ng nervyos pag nalaman ng merong mga ganyang klaseng simptomas. Pero at least ngayon, bibigyan po natin sila ng kaalaman patungkol dyan sa flu na yan at pagkakaiba nila sa COVID-19. Oo. Okay, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan ngayong araw po. Pero kung meron pa yung mga katanungan po dyan na gustong liwanagin, please ilagay nyo po sa ating comment section box para at least sa abot ng aming makakaya ay sasagutin po namin yan. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ang didiscuss ko po ngayon is about po sa flu or sinasabi nating influenza. Ayan, yan po. Dyan po yan na sikat sa medical term eh. Oo, Influenza. Yan din ba yung trangkaso? Opo, yan din po Trangkaso yun. sa Flu. Tagalog. Dati kasi ma'am, yung flu na yan, sikat na sikat yan. At yung wala pang vaccine, talagang marami po rin. talagang namatay din dyan. Oo. Kasi nga, para talaga siyang si COVID before. Oo, natatandaan ko 1918 to 1919 Yes. yan eh. Nangyari Yeah. yung pandemya na Opo. yan, yung influenza na yan. Kaya, 20 million opo, ang namatay marami yan. po talagang namatay Worldwide dyan. din, oo. Oo, alam ko sa Spain po yata, yan talaga, nag-start. So, talagang marami pong pinapatay yan kapag hindi naaagapan. Oo, pero yun nga, as time goes by, marami po ay naka-develop na po yung mga scientists natin ng vaccine. No? Ng matinding vaccine na yan. Pero yung vaccine yung flu vaccine na sinasabi natin ngayon, yearly, nag-update yan or nag-upgrade. At kasi syempre, paiba-iba, lumalakas yung strain. Oo, yung strain ng flu, paiba-iba na rin po yan. Pero yun nga, sinasabi ko lang po, binibigyan ko po kayo ng background patungkol po dyan sa flu na yan, na kapag hindi po talaga natin inagapan or binaliwala natin, pwedeng mag-lead yan sa complication. Okay? So, pwede pong mangyari yan eh. Tulad din po yan ng COVID. Pero sa ngayon, malakas na rin kasi yung mga pangatawan natin, umiinom na rin tayo ng mga iba't ibang mga supplements na panlaban sa mga ganyang klaseng sakit. Kaya, hindi na siya ganun kalakas din sa ating katawan. Okay? So ngayon, ano ba yung flu? What is flu, no? Influenza or flu is a contagious respiratory illness caused by influenza virus. Okay? Yan po yan. Ang nagkukos niyan is yung influenza viruses. It can cause mild to severe illness. At meron yan dalawang type. Type A and type B na influenza. Okay, yan po. Respiratory illness din siya tulad ni
COVID. Oo. So parehas din po sila ni COVID. Yan po yung flu na sinasabi po natin. Ibig sabihin, contagious, ibig sabihin po, nakakahawa po talaga. Very contagious po itong flu na ito. Alright? How flu spread? Paano to nakakahawa sa ibang tao? Okay? People with flu can spread it to others up to 6 feet away. Parang COVID din. Parehas lamang din po. So, most experts think that flu viruses is spread mainly by droplets. Tulad din ni COVID when people with flu cough, sneeze, or talk. Kaya nga, ang ginagawa natin kapag merong nararamdaman na sipon, ubo ang isang tao, inilalayo agad natin, ina-isolate agad natin. Or dumistansya agad doon sa tao. Okay? Kaya nga siya sabi diyan 6 feet away. Kasi almost the same din po siya ni COVID, no? These droplets can land in the mouth or noses of people who are nearby or possibly inhaled into lungs. So parehas din po. Same lang din ni COVID. Droplet din po ang mode of transmission ni flu. No? Parehas din lamang po siya. So mamaya i-discuss po natin ano ba yung pagkakaiba nitong dalawa na ito. Okay? Para makikita po natin mamaya pagdating po sa signs and symptoms. Okay? So tandaan niyo po ito kung paano na-i-spread itong flu na ito. Kasi minsan flu lang eh. Ano lamang yan? Trangkaso lamang yan. So ganun din po. Virus pa rin kasi siya eh. So, pwede pa rin siyang ma-spread, no? At mabilis din po itong kumalat. Tignan po natin mamaya, no? When flu spreads. Kailan? Kailan siya people with flu are most contagious, no? In the first 3 to 4 days after their illness begins. No? So, yan po yan. So, yan po yung kung gaano sila ka-contagious. First 3 to 4 days nung illness kung kailan nagsimula yung illness. Doon sila contagious, no? Yung flu po na yan. Kaya mabilis din po kumalat yan. Most healthy adults may be able to infect others beginning to day 1. Day 1 before symptoms develop and up to 5 to 7 days after becoming sick. Okay? So, pwede na po silang maka-infect ng ibang tao nung simula pa lang, day 1 pa lang. No, ganun siya ka-contagious itong flu po na ito. No? So, kaya nga sinasabi natin, wag nating baliwalain din. Kasi nga, lilipat at lilipat. No? Lilipat at lilipat itong flu na ito or itong virus na ito sa ibang tao. Saka sa isang pamilya pa lang eh. Ayun, ma'am. Pasok na lahat yun. Sigurado, ma'am. Kaya wag po tayong magtataka kung sa isang pamilya or sa isang household or sa isang community, mabilis kumalat. Hawa-hawa. Oo, mabilis kumalat or mabilis makahawa itong sakit po na ito. Kasi nga, day 1 pa lang contagious na si flu na ito. At kapag hindi na naman po tayo nag-observe nung protocol natin, health protocols natin na mag-mask, maghugas ng kamay, 'di ba? Sigurado na mahahawa ka. No? Wag kaya nga sasabi, bakit ba't ba sasabi, ang bilis kaya makahawa, no? Bakit kaya nai-spread agad itong flu na ito? Kasi nga malamang ay hindi tayo nag-observe. Oo. Hindi tayo naging mindful na naman dun sa health protocol natin. Kasi nga, tulad nga ng sinasabi nga natin, di ba? 6 feet away. Ganun siya. And droplets. So, marami lang reminders dito sa impormasyong pangkalusugan na lagi po natin gawin yung mga health protocols natin. Kahit pa ano pa yan, kahit pa, yun nga sasabi natin, kahit pa wala ng COVID, no, kinakailangan pa rin po natin na i-observe yung mga health protocols na yan. Kasi nga, meron pa ring flu meron pa ring virus na ganito. Hindi nawawala po itong flu na ito. Ang tagal-tagal na nito. Ano pa yung sinabi mo year? 1980. Oh, 1980s pa ito na flu. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin po, lumalaganap pa rin siya. So, pwede pa rin siyang kumalat na sa mga bahay-bahay.
existing pa rin. Hindi Existing pa rin po siya. Possible pa rin na magkaroon ng isang tao. Opo, lalo napunta nga anong year na po ngayon, 2021, 1980s pa 'yon, di ba? 18. Na, 1918 pa 'yon. So, pwede pa rin po talaga na kumalat po sa atin. Opo. 'Di ba? Totoo po 'yun talagang. Totoo po talaga na iingatan po talaga natin yung ating sarili, 'di ba? Ang bilis sumagot ni opo. Saka pag naramdaman na natin, agad yung first day, dapat ano na kagad. Opo. Gawa na Isolate ng na. action Action na agad. agad. Oo. Wag nang, ay ano lang to sipon lang to Opo. Parang ganon. Kaya nga po, sinasabihan po natin ngayon, ine-educate po natin yung ating mga kapatiran na kapag ka nakaramdam na po sila, tulad nung kagabi yata yun, may nagsasabing inuubo. Kailangan na po talaga natin i-isolate yan. Di ba? Oo. Nilalagay na po agad yan sa mga, sa mga isolated na lugar. Oo. Kaya wag po natin lalaruin ng sakit po na ito. Kasi kapag sinabi mo talagang meron kang ganito, talagang makakahawa ka. May simptomas ka na eh. Oo. 'Di ba? Pag sinasabi mo na agad, pag sinabi mo agad 'yan dun sa nanay mo at tatay mo na may ganito ka, kailangan mo nang i-isolate. Kasi nga Tsaka mismo kung ikaw naramdaman mo na agad, mm. kailangan i-isolate mo na yung Yun, sarili. oo, mag-mask ka na. Oo, hindi na po nakakaya mag-mask ngayon, no? Hindi na po nakakaya kasi dati parang nag-mask ka, parang ay may ubo to. May parang 'di ba? Parang gano'n. Ngayon kailangan na po. Hindi na po dapat natin inaano 'yan eh. Parang karagdagang Part na etiketa lang. na 'yan. Karagdagang etiketa na po natin 'yan at lagi po tayong what more kapag meron kang ubo, 'di ba? Kinakailangan mo po talaga 'yan. At saka Sir Conrad, hindi lang yung merong sakit ang magmamas, pati yung kasama sa bahay Yes. na wala pang simptomas. Tama Dapat po yan. proteksyonan na rin yung sarili. Yes, tama po yan. Kasi tulad po ng sinabi natin kanina na pwedeng ma-inhale yung droplet. Lalo na pag magkakausap ng ganito kalapit, tapos medyo madaldal yung or malakas magsalita yung kausap mo, pwede niyang ma-inhale yung droplet na naibubuga mo eh. Okay? So, again, ay sana nagkaroon po kayo ng idea kung gaano po ka-contagious itong flu na ito. Okay. Who is at risk for flu complications? Okay? Kasi may complication po itong mga to. Kaya nga po pinag-iingat. Kasi may pupuntahan itong mga komplikasyon eh. Itong flu na ito. Sino-sino yung mga yan? Nandyan yung adults 65 and above. No? Siyempre kaya nga bawal din, kaya nga hindi natin talaga pinapalabas. Almost the same din po sila ni COVID-19. Sino pa? Pregnant woman, no? Mga buntis. Kasi bakit? Bakit din pala adults at risk yan sa komplikasyon? Kasi nga, ang mga adults po ay alam naman po natin na mababa na yung immune system nila. Mabilis na po silang kapitan ng mga viruses po na yan. And pregnant woman, ang ibig sabihin po niyan, at risk din po kasi syempre may dala-dala pong baby at pwede pong magkaroon ng hindi magandang epekto doon din sa baby. Lalo na pag nagkaroon ng lagnat. Okay, kaya nga iniiwasan. Yan ang iniiwasan na mangyari sa isang buntis na magkalagnat sila. Kasi napaka-sensitive po niyan pagdating po sa pagpapainom po ng gamot. Yun Hindi ang yan basta-basta pinapainom ng gamot, ma'am, no? Oo. Yung mga buntis po na yan. Hindi So, basta-basta. hanggat maaari, iiwas po talaga natin yan sa lagnat or kaya nga at risk po sila sa complications. Sino pa? Yung mga may cancer. Okay? So, at risk din po sila. Bakit? Mababa rin po kasi ang immune system ng may mga cancers. At may HIV at AIDS. No? So, yun din. Almost the same din. Kasi mababa rin po ang mga immune system ng mga tao pong ito. So, at risk po sila na magkaroon po ng complications kapag sila po ay nahawa ng flu. So, pag may makilala kayong mga ganyan sa inyong mga tahanan, extra ingat. Sir, kahit yung mga 5 years old below. Ayan, opo, tama. Diba? 5 years Oo, old hindi ko na below. nasama Ano dyan yung sila mga din? High risk high din risk sila. din po sila, no? Kasi nga hindi pa well-developed yung naman, kanilang oo, immune yung system system naman. well-developed. Oo, hindi na dito tulad sa adults, sobra na, no, na overuse na immune system. Yung sa bata naman hindi pa well-developed ang kanilang immune system. Okay? So, signs and symptoms na po tayo. Dito na po tayo dadako, no? Para at least makita po natin yung pagkakaiba ng COVID
at Kay flu. flu. Okay? Sige, tingnan po natin. Similarities and differences between flu and COVID-19. Okay? Yan po ang nating i-discuss ngayon. Similarities and differences ng COVID-19 sa flu. Okay? Compared to flu, COVID-19 can cause more serious illness in some people. Okay? COVID-19 can also take longer before people show symptoms and people can be contagious for longer. So, ang COVID-19 po, mas marami po siyang or mas contagious po siya kesa sa flu. Okay? Yan po ang tatandaan din po ninyo. And also, yung mga simptomas niya mas tumatagal dun sa COVID-19. Palala siya, palala. Palala. Progressive po. Progressive ang Yan po ang COVID. lagi nyo pong tatandaan pag COVID. Progressive po yan. No? At nagkakaroon po tayo ng difficulty of breathing. Diyan po papasok yan pag nagkaroon po tayo ng COVID-19. No? Pero ang flu po, constant po yan. Hindi po siya hindi yan po nagpo-progress unless na meron po kayong tawag nito, yung sinasabi nating na mga complications like yung may HIV kayo, may cancer, may underlying na disease, no? Doon pwedeng mag-progress si flu. Okay. So flu symptoms. Number 1, nagkakaroon din po siya ng fever. Okay? Kasi nga may virus eh. Okay? Kapag tayo po ay nilalagnat, just to give them, at least idea, kapag tayo po ay nilalagnat, normal na reaction po ng katawan po natin yan. Ibig sabihin, lumalaban Yes. ang ating katawan sa Oo, infection. lumalaban po. Ibig sabihin kasi may pumasok na foreign body. May pumasok na hindi kilalang virus sa katawan po natin, no? Kaya ang ginagawa ng katawan as defense mechanism, no, as parang depensa ng ating katawan, lalagnatin po tayo. Okay? Kasi nga naninibago yung katawan po natin. So yun po ang normal na po na reaction ng ating katawan, yung fever po na yan. Okay? Nandyan din yung ubo. Okay? Yung cough, sore throat, okay? Runny nose, muscle and body aches, headaches, no, fatigue, and some people may have vomiting and diarrhea. Okay? So, pwede rin po. So, almost, Sir Conrad, parang parehas Pareho rin lang to. yung COVID. Parang lahat to COVID din. No? Parang ang hirap po natin i-distinguish kung sino po talaga si COVID, kung COVID na ba talaga tong flu na ito. Tignan po natin yung symptoms ng COVID-19. Okay? COVID-19 symptoms, fever din, cough, pero merong shortness of breath or difficulty of breathing. Sa flu, wala po yan. Wala po yung difficulty unless na mag-lead papunta sa komplikasyon. Okay? Yun po mga tatandaan po natin. Kaya pag mayroon po tayong underlying condition at nagkaroon po tayo ng flu, pwede pa rin po mangyari yung difficulty of breathing. Katulad yung may mga asthma. Yan, diba? asthma. Oo. Sa flu, pwedeng mag-lead to asthma. yung Opo. ubo Pero nila. pag kung normal ka, healthy person ka, hindi ka malabo or hindi magkakaroon ng shortness of breath doon sa flu. Okay? Pero itong COVID-19, talagang kalakip niyan ay shortness of breath po talaga. So yan po rin ng isang hallmark or palatandaan na nagpro-progress yung sakit mo. Okay? Ganun kasi si COVID-19, progressive po yan. As days go by na ikaw po ay merong ubo at sipon, nagpro-progress po yan. Kaya pag kunyari may ubo at sipon kayo, hindi naman kayo nakakaramdam ng difficulty of breathing, no? Huwag nyo na pong asahan, huwag nyo na pong minsan kasi hinihintay nyo na magkaroon kayo ng difficulty of breathing. Pinapakiramdaman ninyo, kailan kaya magkakaroon ng difficulty of breathing, di ba? Huwag na, no? Ma-set nyo na yung utak ninyo na hindi naman, wala to, okay? Kumbaga, minsan kasi talagang aabangan nung tao kung kailan sila magkakaroon ng difficulty of breathing, no? Huwag nyo na pong asahan yun, no? Na darating po kayo sa ganun. Kasi tulad nito, meron din po siyang fatigue, muscle or body aches, headache, okay? New loss of taste and smell, no? So nagkakaroon po, Wala na panlasa. Pero
meron din yan sa flu eh. Yung loss of taste and smell. Nagkakaroon din po yan. It depends din po sa tao, no? Sore throat, congestion or runny nose, nausea or vomiting, and diarrhea. Parehas, ma'am. Di ba? Ang pinagkakaiba lang talaga nila is yung difficulty of breathing or shortness of breath. Okay? So, how long symptoms appear after exposure and infection? No? Similarities. For COVID-19 and flu, day 1 din. Meron na agad. Pwede na maka-infect. So, ganun din po siya. Parehas po sila. Pwede na po tayo makahawa. Day 1 pa lang. No? Then, ang differences po nila, if a person has COVID-19, it could take them longer to experience symptoms than if they had flu. So, yun nga, tulad nga na sinasabi natin kanina, mas tumatagal eh. Okay, mas tumatagal po ang simptomas ng COVID-19. Unlike sa flu, 1 week lang, 3 to 4 days lang, tapos na po ito. No, ayan nga, sabi nga dito, typically a person experiences symptoms anywhere from 1 to 4 days lang. Okay? But COVID-19, typically a person experiences symptoms about 5 days after being infected. But symptoms can appear, kailan? 2 to 14 days. Kaya nga meron tayong isolation na 14 days si COVID-19. Pero ang flu, ano lang yan, 1 week lang, 1 to 4 days lang, na-experience na nila yung mga symptoms po na. Pero pag nag-beyond na po tayo dyan, possible COVID-19. Possible pa lamang naman po yun. Opo. Confirm ang swab. Yeah. Confirm na lang po pag tayo po ay nagpa-swab. Okay? So next, how long someone can spread the virus? No? Paano? How long someone can spread the virus for COVID-19 and flu? It's, yun nga, ulit-ulit, ay day 1, pwede na po. Pwede na pong makahawa si COVID-19 and flu. Parehas po sila dyan. Pero naman po yung differences po nila. If a person has COVID-19, they could be contagious for a longer time than if they had flu. No? So, tulad nga siya sabi natin, mas contagious pa rin si COVID-19 kaysa sa flu. Okay? Flu, most of people with flu are contagious from day 1 before they show symptoms. And tulad nga siya sabi natin, initial 3 to 4 days. Yan po palang pwede makahawa si flu. But si COVID-19, it's possible for people to spread the virus for about 2 days. So ganun siya ka-contagious. Pwede na siyang ma-spread din, no? At doon sa ibang tao. Okay, so nakikita po natin yung differences ngayon ng flu saka COVID-19. How it spreads, parehas lamang din po sila. Doon sa droplet na sinasabi po natin kanina, cough, sneeze, or talk. Pwede rin po silang makahawa sa pamagitan po ng pananalita or yun nga, droplet. Droplet pa rin po. Then, differences when the virus that causes COVID-19 and flu viruses are thought to spread in similar ways. The virus that causes COVID-19 is generally more contagious than flu viruses. Okay, dito na po tayo sa treatment. Almost the same lamang din po itong treatment po natin na ito, no? Kasi nga, ang treatment po ng may flu at COVID-19 ay symptomatic po ang approach po natin dyan lagi. No? Hindi naman po tayo nag-agad nagbibigay ng mga antiviral. At ito po tatandaan po natin, pag meron po tayong flu, hindi po binibigay dyan ay antibacterial. Opo. Antiviral po ang binibigay po natin. Bakit po? Bakit ganun, Sir Conrad? Kasi ang antibacterial ay para sa bacteria. Okay? Ang binibigay po, syempre po, ang nagkakos po nito is influenza virus. Hindi po antibiotic ang ibibigay po natin dito. Ang binibigay po ng mga doktor po dito is yung antiviral drugs. Pero at first hand, ang ginagawa po natin is yung symptomatic muna. Symptomatic approach ang ginagawa po natin dito. Like for example, meron pong lagnat si pasyente. So paracetamol. Opo. May sipon. Pag may sipon, para sipon. Para sipon. Oo. Pag sa ubo, para sa ubo. Kumbaga, symptomatic, kung ano po yung symptoms ng pasyente, doon po natin sila tinitreat. Kumbaga, pwede rin po natin i-approach, palakasin po ang resistensya ng pasyente.
Ganun po yan. Hindi po agad-agad din na ang mga doktor nagbibigay ng mga antiviral drugs unless na talagang malala na si pasyente. No? Kaya nga ang mga ganitong klaseng sakit like mga viruses, symptomatic approach muna lagi. Hindi agad gamutan to eh. Pero yun nga, maibibigay na gamot pero para doon sa simptomas na yun. For example, sir, kunyari, sore throat or tonsillitis, Oo. diba? Minsan kasama yan doon sa pagkakaroon ng symptoms. Opo, tama po diba? yan. So, Oo. gagamutin tonsillitis. Opo. Pero yun nga, pag tonsillitis, pwede nga po mag-cause na rin ng bacteria, kaya Oo, ina-antibiotic. antibiotic. Ng, pero pag yung mga ganitong klaseng flu po kasi, ano na yan? So, virus po talaga yung nagkukos. So, yun nga, ang ginagawa natin dyan is yung symptomatic approach po na natin. Kaya nga siya sabi dyan yung steps to take if you get the flu. Okay? If you get very sick, pregnant, or 65 years or older, dapat nilalayo na po natin yung mga yan. No, step 1 po natin yan. Ilayo po natin, i-isolate po natin agad ang ating sarili. Kaya nga nandyan yung sinasabing, stay at home and rest. Avoid close contact with well people in your house so you won't make them sick. So yun nga sinasabi natin kapag meron ka na pong ganitong klaseng mga simptomas, yung pinakita ko pong mga symptoms, kailangan i-isolate mo na agad yung sarili mo. Or i-observe mo na agad yung proper distancing, ilayo mo muna yung sarili mo for span of 1 week, 'di ba? Kasi nga very contagious po ang flu or kung nako-consider na po tayo na COVID-19, no? Hindi po 'yun parang tawag nito, wag po natin agad-agad na parang sabihin natin na sarili natin na naku baka COVID na 'to. Oo. Pero 'yun nga, almost the same kasi sila ng simptomas. Symptoms ni COVID. Opo, almost the same po sila. Kaya kinakailangan po natin gawin, if you want to make sure na kung positive ka, magpapaswab ka. Di ba? Yun nga lang, kapag nagpaswab ka, damay lahat. Oo. Damay lahat ng mga, syempre, Mag-positive kung mag-positive ka man, madadamay din yung mga nasa bahay, di ba? Might as well, ang gawin mo is, ang pinakamaganda mong gawin, i-isolate mo na lamang agad yung sarili mo. Di ba? Gamutin ang sarili. Gamutin ang sarili. Kaya nga yan, sasabi natin dyan, stay at home and rest. At huwag mag-panic. No, minsan kasi yun nga, inaabangan nyo minsan yung shortness of breath May ganun po talaga, no, na parang aabangan nila, kailan kaya ako magkakaroon ng shortness of breath para masabi ko na COVID ako. Di ba? Wag na po nating hintayin doon. Ang maganda diyan mag-isolate, no? Tapos wag mag-panic, no? Yun lang naman po yan. Kasi minsan kapag nagkaroon ng ubo sa kasipon, naku, eto na, baka COVID na ito. Nilagnat ako, naku, eto na. Pero wag po natin masyadong alalahanin yun. Kasi nga, almost the same po sila ng flu. Tatandaan po natin yan na pwedeng flu, pero oobserbahan din po natin yan sa pamagitan po ng sa paglabas po ng simptomas. Kung kailan po kayo na-expose, tatandaan nyo po yan. Kung lumabas po kayo at nagkaroon kayo na agad ng mga simptomas. So, titignan nyo po lagi yan. At titignan nyo po yung simptomas if that is progressive. No, kung nagpo-progress po yung ubo ninyo, nagkakaroon po kayo ng shortness of breath. So, yun po ang inyong titignan. Kasi nga, ang flu, less progressive po yan. Hindi po siya talaga nagpro-progress sa pagkakaroon ng shortness of breath. Unless na meron po kayong, tawag nito, underlying condition. Okay, so again, ay sana nagbigay tulong po ito sa inyo at nagkaroon po kayo ng idea. Wag po, yun nga ang pinaka-main goal lamang po namin dito, kaya diniscuss ko po itong flu na ito so that hindi po kayo magkaroon ng, hindi po kayo mag-panic or kasi nga, parehas lamang sila ng symptoms. Pero ang babantayan nyo lamang po dyan sa inyong symptoms is kapag nag-progress. Pag nagkaroon po kayo ng difficulty of breathing. Pero wag nyo pong i-mindset na magkakaroon ako ng difficulty of breathing. No, wag pong ganon. No, labanan nyo po yung inyong sakit. Wag nyo pong hayaan din na parang
lumala na lang din yung sakit po ninyo. Okay? So again, ay sana nabigyan po kayo ng karagdagang kaalaman patungkol po dyan sa flu po na yan, and also similarities and differences po ng COVID-19. Okay? Kung meron po kayong mga katanungan, ilagay nyo lamang po dyan sa ating comment section box para at least masagot po namin dito sa abot ng aming makakaya. Alright? Saka Sir Con, ang gusto ko lang i-ano sa kanila, pag medyo meron na tayong nararamdaman, mag-pray na tayo, napagalingin tayo, o nandun na yung pag-ano ng Panginoon. Kasi kung sarili lang natin, hindi rin natin basta-basta. Tapos nagmamarunong tayo na malakas naman ako, kaya, ganyan. Palagi pa rin pa tayong mag-pray na pagalingin tayo ng Panginoon. Lalo na pag meron tayong nararamdaman na meron na tayong mga symptoms na ganyan. Lalo na hindi natin alam kung flu or COVID. Yeah. Kasi, Saka isang karagdagang tulong niyang prayer na yan is ma-at ease yung mind mo. No? Pag peace of mind, pag tayo po talaga ay lumalapit sa Panginoon. Kaysa yung parang kung ano-ano na yung iisipin mo, 'di ba? Humingi ka na lang ng karagdagang kalakasan sa Diyos na malabanan mo yung mga simptomas na yan. Kaysa yung kung ano-ano iniisip mo na baka ito nga positive na ako sa COVID, 'di ba? Pero yun nga sinasabi ko po dito na almost the same po 'yan, no? Kaya nga wag po kayong basta-basta na magpapanik na ganyan na nga eto na, meron na akong ubo, sipon. lalo na sa family nga, no? Opo. Yun? Ang bilis kumalat. Mabilis kumalat. Oo. COVID na to. Hiwalayan ka na ng mga kasamahan mo. Kaya kailangan, huwag kayong mag-alala, mag-pray tayo Yun. na maging tayo, gumaling tayo agad kasi gumaling kagad yung may nararamdaman na agad. Kaya yun lang ang maganda rin na kailangan na palagi tayo magkaroon nga ng peace of mind na ibigay natin lahat sa Panginoon. Tama po yan, no? Nanonood si Ma'am Dr. Eugene Mendoza. Ayan. Meron siyang hello ma'am. Hello po. Good morning po. Meron siyang dinagdag dito Ayan, sa sige po. sinabi mo, Sir Conrad, about antibacterial. Sabi niya, antibacterial drugs are given only if there is subbacterial infection. Yun. Or sometimes it is given as prophylaxis, especially so if the patient is immunocompromised. Yun. Tama po yun. Kasi nga, parang inuunahan na. Inuunahan na agad ang bacteria na lumapit pa agad doon sa immunocompromised na tao. Kasi may mga tao po talagang gayon na mababa talaga ang immune system po nila. Kaya binibigyan na po talaga sila agad ng antibacterial drugs. No? So, meron pa, may mga... Okay na, sir. Ayan, sige po. Pwede na po natin siguro ma-i-announce muna habang naghihintay tayo ng ma'am, ng mga tanong. Sige, eto na ang ating mga winners. Wala na, tatalo dito sa number 1 at Sir Conrad yata eh. Sige po. Ayan, so ang number 1 po ang South Border Family. Nanood po kahapon ay 42. Yan, sila ay 42 kahapon, mga nanood. And then, pangalawa po ang South Family. Dalawa pala sila. Ang number 1 natin ngayon ay dalawa. Okay. Ang South Border at saka South Family, meron silang 42 viewers 42 kahapon. viewers. Wow. Nag-tie sila ngayon, ha? Nag-tie sila. Matindi. So, number 2, ang East Family. Wow. Ayan, Nag-tie kami, ma'am. Nag-tie ba kayo? Hindi. Okay, nag-tie. Walang katay. Wala siyang kapareho. Wala siyang kasama. Ang East Family. 34 viewers sila kahapon. And then, ang Western Union Family, meron 33 viewers kahapon. Ang Pasay West, meron 24 viewers kahapon. Tignan niyo sir doon. Meron nagko-cross finger doon sa likod. Ayan, and then ang Pasay West, meron 24. Ayun, nasabi ko na pala yon. And then ang panglima, ang Southeast Family, meron silang 19 viewers. Sir, pang-anim ang Central 50 pesos kayo, 16 viewers. And then Southwest, 15. And then Antipolo, Marikina, 15 viewers. Wow. Yan. Congratulations! Congratulations po muli. At bukas, may i-announce tayo bagong promo. Ayan, bukas po yan.
At abangan nyo po yan para sa ating Weekender show. May i-announce po kami bagong promo para po dito. At muli, tulong na naman po ito at at the same time, maging interactive itong programang ito sa ating mga live audience. Okay, so tinignan ko naman po parang wala naman pong mga ano. Meron pa rin dagdag si Dr. Sige po. Eugene. Sabi niya, but sometimes it is better to be cautious and even to overact rather than to be complacent or unmindful of the health of others. Yun, tama. Yan. Kailangan maging cautious tayo. Tama naman po Oo, yun. tama po yan. Yung Pag may sinasabi naramdaman natin. na Yun na nga po, agad, pag yung oo. sasabi natin, pag may naramdaman ka ng ganito, mag-mask na, observe health protocols na agad, at minsan kasi nagiging palagay na pag wala nang nararamdamang mga ganong klaseng sakit, nawawala na yung pagsusuot ng mask, hindi nag-alcohol. Oo, no? tsaka hindi ka na mindful sa Oo. mga kasama mo. Kilo po. Tama, mga Oo, kilos din. So, ayun nga, wag po tayo maging Rather complacent. than to be mag-overact. Yan, tama. Thank Alright. you, Ma'am Eugene. Thank you po, Ma'am Eugene. At alam ko, makakasama po natin siya sa mga susunod po na linggo. At magkakaroon po siya ng magandang discussion muli para po sa mga buntis po dyan. Alright? So, again, Ma'am Eugene, ayan, namimiss ka na namin po dito sa aming studio. No? Tsaka si Ma'am Sheila. Sa Ma'am Sheila rin. Si Ma'am Sheila. Alam ko naman, medyo busy siya ngayon. Pero alam ko ay next week or sa mga susunod na linggo ay makakasama muli natin sila. No? Let's pray for that na magkaroon po na yung karagdagang impormasyon muli sa Spirulina po na yan. Alright? So again, inabot po muli tayo ng ating oras at muli ay sana nagbigay tulong po itong programang ito patungkol po sa flu po na yan. Alright, sige po. Ay bibigyan ko lang ng uling pagkakataon na makabati ang aking mga co-host po dito para po sa inyo. Yun, gusto ko lang sabihin din na relate ako dyan sa topic natin. Dahil palagi rin akong nagkakaroon ng sama ng pakiramdam, meron sipon, may ubo, pero ang gagawin lang po ng lola, aagapan. Yun din ang gusto ko lang i-ano sa inyo. Once na may parang may tumutulo na, mag-inhale, magsuob na kayo, Huwag nyo nang hintayin na mag-second day pa. First day pa lang na kumatin na yung throat, agapan na kagad. Kasi pag hindi na naagapan, lalala na nga siya. At ayun, mararamdaman nyo na ubo na kayo ng ubo, sipon na kayo ng sipon, nilalagnat na kayo. Kaya, maraming salamat at gusto ko rin iparating sa inyo yung gano'n na agapan po natin agad. Huwag na tayo maging complacent. Oo, ay, malakas ang katawan ko, kaya pa to, ganyan. Ngayon po, kailangan agapan na natin. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa Tuesday. Bukas pa. Meron tayong Bukas pa. Kala ko, Friday na. O, sige. Maraming salamat pong muli sa inyo at bukas kita tayo, makakasama natin ang ating nutritionist. At ingat ho tayo palagi at tandaan ho natin yung ating mga pinag-uusapan dito ay maganda po na i-apply natin yan. Wag ho tayong unahan ng takot. Kailangan maunahan tayo ng panalangin muna sa Panginoon. Bigyan tayo ng wisdom sa lahat ng ating mga nararamdaman at gagawin para po hindi tayo lumala ang ating mga karamdaman. Sabi nga ay maaagapan ka agad. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat, Sir Conrad, sa topic mo. Madami tayong natutunan ngayon. Sigurado po yan. Salamat po at ingat tayong lahat. Ayan, maraming salamat po at sana nagbigay tulong muli ang impormasyong pangkalusugan patungkol dito sa flu po na ito. Sabi po ni Doc Eugene kanina, basta may PowerPoint lamang daw, okay siya. Okay. Okay ma'am, sige, wala Ready pong na, problema. PowerPoint. Ready na. Okay po, at basta asahan po namin kayo dito at yun nga tulad nga ng sinasabi namin, wala pong hangad ang programang ito kundi magbigay tulong lamang po. Ang gawin po natin, ngayon talamak ang flu ngayon, palakasin ang ating resistensya. No? Huwag po natin alagaan yung sakit. Ikilos-kilos po natin ang ating mga katawan at huwag po natin hayaan na kainin tayo ng sakit. No? Kaya kailangan, yun nga tulad nga ng sabi ni Doc Julie, labanan agad natin. May naramdaman agad tayo,
inuman na agad ng mga mga supplements po na yan. Alright, so again, maraming salamat po sa mga nanood po ngayon at patuloy lamang suportahan ng iba't ibang programa ng ating simbahan. Muli, ay wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.